Nagising si Mira nang may kumatok na malakas sa pintuan. Hoy Mira, abay buksan mo ito. Ilang buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa mo ah. Nanlalaki ang mga mata ni Mira nang marinig ang boses ng landlady. Agad siyang bumangon at tinungo ang pintuan. Ngumisi siya. Ah, ikaw pala Madam Sonia. Tinaasan siya ng kilay ni Sonia. Oo, ako nga. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Nasaan na? Teka lang naman, Madam Sonia. Ang aga-aga galit na galit ka kagad. Manok ka ba? Biro ni Mira. Manok? Abay syempre hindi. Bakit? Namewang si Sonia sa dalaga. Kasing aga-aga putak ka ng putak. Humagalpak ng tawa si Mira. Ngunit si Sonia hindi. Ah, ganun ba? O siya sige, magbalot-balot ka na at pwede ka nang umalis sa pamamahay ko. 5 buwan ka nang hindi nakakabayad tapos ako pa itong mukhang manok? Umiling-iling agad si Mira. Ikaw naman, Madam Sonia, hindi ka naman ma-joke? O ang wrinkles, baka dumami, Madam. Chill ka lang. May pangbayad ka ba o wala? Hindi makaantay na tanong ni Sonia. Wala pa po eh. Kumamot si Mira sa kanyang buhok na wala pang suklay 3 araw na. Ay, Mira naman. May usapan tayo. Ilang buwan na kitang pinagbigyan ah. Humingang malalim si Mira. Pangako ho talaga Madam Sonia. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo pa. Pangako makakabayad na ako sa inyo. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo Mira. Sigaw ni Sonia. Ang mga kapitbahay ni Mira ay nabulabog na sa maagang ingay nilang dalawa ni Sonia. Hindi ho, pangako ho. May trabaho na po ako bukas. I-advance ko pong sahod ko sa magiging amo ko para makabayad po ako sa inyo, Madam. Nasa stress na bumuga ng hangin si Sonia. O siya sige, sabi mo yan ha. Huling pagkakataon mo na lang to, Mira. Aba naman maganda ka. Gamitin mo kaya yung ganda't katawan mo para magkapera. Sayang eh. Tumalikod agad si Sonia para umalis. Napahawak naman si Mira sa sariling mukha. Oo nga no, maganda nga pala ako. May nakakalaway na katawan. Bakit hindi kaya ako maghanap ng afam? Kinakausap nitong sarili. Pero hindi, naniniwala ako na yayaman ako sa marangal na paraan. Mag-isa na lang sa buhay at lumaki sa kalye si Mira. Hindi niya alam kung sinong mga magulang niya. At dahil sa mga raket ay nakakabayad siya ng upa ng bahay. At nakapag-aral kahit na papano. Ay, grabe naman, ang init naman ng panahon. Binuksan ni Mira ang maliit na ref na ibinigay pa sa kanya ni Maria. Ang bakla niyang kaibigan na nagreto sa kanya para makapagtrabaho sa mansyon ng mga Alegre bukas. Tao po. Tao po. Mira. Sa boses pa lang ay alam na ni Mira ni si Maria yun. Wait lang naman Mario. Tsaka niya binuksan ang pintuan. Shh! Bruha ka? Don't call me that. Ako si Maria. Hindi ko kilala si Mario. Ew! Pinapasok siya ng bahay at iginala ni Mario ang mata sa paligid. In fairness, ang linis mo talaga sa bahay. Bagay ka dun sa mansyon ng mga Alegre. Pero huwag mo kong ipapahiya, Mira. Oo na, Maria. Pero ngayon ko lang kasi narinigan tungkol sa kanila eh. Hindi naman siguro ako pagmamalupitan dun ano. Nag-aalalang tanong ni Mira. Nag-aalala siya kasi ngayon lang siya nagkarakit ng ganito. Ang maging isang katulong. Pagmamalupitan? Isang nanunudyong ngisi ang sumilay sa labi ni Mario. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo na pinaalis ang dating nireto ko na katulong dun sa mga Alegre dahil nahulog ang loob kay Sir Douglas Alegre. Kilala mo yun for sure. Umupo ang baklang kaibigan ni Mira sa nag-iisang upuan niya. Nangunot ang noon ni Mira. Hindi ko nga talagang kilala eh. Inirapan siya ni Maria. Bahala ka nga. Basta bukas ihahatid kita ron. Pangmayamang subdivision ang papasukan natin. Kaya magdala ka ng damit na maayos, ha? Stay in ang trabaho ni Mira pero makakauwi siya tuwing linggo.
O sige, walang problema. Kapwa na patigil ang dalawa nang may kumatok sa pintuan ni Mira. Sino yan? Nagtatakang bading na tumingin sa batang kumakatok. Yung nagre-renta sa akin ng yelo. Lumapit si Mira sa pintuan. Mabuti na lang at hindi mo binutas, bata. Sayang ang tubig. For rent? Gulat na turan ni Maria. Nakalapit na kay Mira. Oo, kita mo yan? Tinuro ni Mira ang pintuan niya na merong nakalagay na ice for rent. O diba, wise? Pag natunaw ang ice, ibabalik nila sa akin tsaka ireref ko ulit para maging yelo. Umawang ang labi ni Maria. Hindi alam ang gagawin. Sasabunutan ba ang kaibigan o tatawa? Humalakhak si Mira dahil sa naging reaksyon ng kaibigan. Kinabukasan ay maagang nagising si Mira at sinundo na ni Maria. Wow! Grabe naman! Ang ganda ng subdivision na ito! Ang lalaki ng bahay! Ngumisi si Maria kay Mira. Wait ka! There's more! Tumigil sila sa isang malaking gate na mas lalong ikinamangha ni Mira. Wow! Tama na nga be. Papasukan ng langaw ang bunganga mo. Agad na tinikom ni Mira ang bunganga at inirapan si Maria. May bumukas sa malaking gate para makapasok na sila. Kilala rin pala ni Maria ang mayordoma ng mansyon. Pumasok kayo, ani mayordoma. O Mira, si Iska ang mayordoma dito. Kung may gusto kang tanungin tungkol sa mga gagawin mo, siya nang tatanungin mo, ha? Tumango si Mira at ngumiti sa matandang mayordoma. Magandang umaga ho. Ako ho si Mira. Tinaasan nito ng kilay si Mira at inayos ang salamin sa mata. Maganda ka? Nalitot na patingin si Mira sa kaibigang bakla. Awkward na tumawa si Maria. Huwag ka mag-alala, Lola Iska. Mabait si Mira at nangangailangan talaga ng pera. Hindi siya malandi kung iyon ang pinag-aalala mo. Mabuti naman kung ganon. Dahil malamang napapaalisin agad kapag ganon ang tukoy dito sa mansyon. Nagsimulang maglakad ang mayordoma kaya sumunod si Mira at Maria. Manghang-mangha pa rin ang dalawa. Hindi naman ako malandi Pagalit na bulong ni Mira sa bakla. Hindi naman talaga, Day. May sinabi ba akong ganun? Sagot naman ni Maria. Ngayon, nagulat ang dalawa nang hinarap sila ng matanda. Abala araw-araw dito. Maraming gawain. Kailangan ko pang i-orient si Mira sa mga dapat niyang gawin. Kaya ikaw, Mario, makakauwi ka na. Istrikta ang boses ng mayordoma na si Iska. Nalukot na naman ang mukha ni Maria nang marinig ang tunay niyang pangalan. Sige. May iwan ko ng alaga ko rito. Kung may palpak man ay handa akong makipag-usap, Lola Iska. Nilingon ni Maria si Mira. Be good ha, behave. Mukha ba akong aso, Maria? Inirapan pa siya ni Mira. Iniwan na nga ni Maria si Mira at habang nakatingin si Maria sa mga naglalakihang litrato na nakadikit sa dingding, ay hindi niya maiwasan na mapuna ang isa. Wow! Ang gwapo-gwapo pala ni Sir Douglas. May paghanga sa kanyang boses. Crush na yata kita, sir. Anya habang nakatingin sa malaking painting. What did you say? Ay, kabayang gwapo! Sa gulat ni Mira, ay iyon ang kanyang naisigaw at napaawang ang labi nang makita ang napakagwapong si Douglas Alegre. Pakiramdam ni Mira ay isang modelo o di kaya'y artistang nasa harapan niya ngayon. Are you the new house helper? Tanong ng gwapong lalaki na nasa harapan ngayon ni Mira. Hey! Napabalik sa ulirat si Mira. Opo, ako po pala si Mira. Inalok niya pa ang kamay kay Douglas na siyang amo niya. Pero sa kanyang pagkagulat ay tinitigan lang yun ni Douglas, kaya nahihiya niyang inalis ang kamay. Do your job. Stop fantasizing my picture. Anito't saka umalis. Hindi makapaniwala si Mira. Abat! Nakapamewang si Mira at matalim na tinitigan ng amo. Ang suplado! Kung hindi ka lang amo ko at gwapo pa, patulang kita. Buti nilang nangangailangan ako ng pera.
Nag-sink in sa utak ni Mira na dapat pala niyang kausapin ng amo niya para mai-advance ang sahod niya. Patay, paano kaya to? Parang ginalit ko naman si Sir Pogi eh. Pagkatapos ilagay ni Mira mga gamit niya sa kwarto ng mga katulong, ay nagtaka siya. Ang laking bahay pero walang masyadong katulong. Bubulong-bulong niya sa sarili. Handa ka na pala, bagay sa iyong uniforme mo. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Mayordoma Iska sa kanyang likuran. Ikaw po pala, Lola Iska. Ready na ho ako. Istriktang tumango si Lola Iska. Ngayon siguro alam mo na halos buwan-buwan ay nagpapalit ng katulong dito dahil sa kadahilanang nahuhulog ang loob nila kay Sir Douglas. Napalunok siya. Hindi niya pala dapat sabihin na crush niya si Sir Douglas at baka paalisin siya. Opo, Lola Iska. Kung ganon, ito ang mga dapat mong gawin. Sa umaga ay ipagtitimpla mo ng kapeng puro si Sir dahil iyon ang kanyang gustong kape. Tumango si Mira. Pangalawa ay pagluto ng masasarap at masusustansyang pagkain si Sir Douglas. Kahit na ano, basta't may gulay. Sige po. Pangatlo, ikaw ang maglalaba at magpaplansya ng mga damit ni Sir. Napaisip si Mira. Bakit parang ibang dating para sa kanya? Pang-apat, aalagaan mo ang anak ni Sir Douglas na si Stephanie. Ano? May anak na si Sir? Ibig sabihin wala na akong pag-asa. Hindi napigilan ni Mira ang kanyang bungangat na ibulalasyon. Pinandilatan siya ni Lola Iska. At anong iyong ibig sabihin, Mira? Anong iyong balak? Wala naman po, ano lang. Nagbabaka sakali na... Na ano yon, Mira? Heto na naman ang istriktang boses ni Lola Iska na nagpapakaba kay Mira. Na ano po, baka po pwedeng may advance kong unang 2 buwan ko po na sahod. Nakapikit pa si Mira nang sabihin yun at kinakabahan. Karamihan sa naging katulong dito sa mansyon ay iyan ang pabor sa akin. O siya, sige na't maglinis ka na. Salamat po talaga, Lola Iska. Gagawin ko pong lahat para kay Sir. Papakainin, papaliguan, papaligayahin ko siya. Nasapo na lamang ni Lola Iska ang noo at tila ba pagod na sa ugali ni Mira. Maglinis ka na muna, Mira. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sa awa ng Diyos ay maayos na nagawa ni Mira mga dapat niyang gawin. Kinagabihan. Sure ako na magugustuhan ni Sir Douglas tong piniritong bangus, lalo na itong sinabawan. Kanina pa napapansin ni Mira na may babaeng kumukuha ng ilang damit. Hello, ako nga pala si Mira. Pakilala niya sa babaeng kasing edad niya. Hi, ako si Lona. Kagakuha ako ng mga damit, kurtina at iba pa para ilabada. Bago ka dito, no? Hindi, ilusyon mo lang ako. Humagikhik si Mira. Tumawa naman si Lona. Sana magtagal ka kasi bet kung ugali mo. Ang iba kasi dati nakatulong dito ang tataray. Parang may-ari nitong mansyon. Ani Lona. Ay of course, tatagal ako dito kasi alam mo na Lona, ang buhay ko ay sakto lang. Walang labis, walang pera. Natawa si Lona. Parehas pala tayo. O siya, sige na't mauna na ako. 2 beses lang ako dito sa 1 linggo naglalaba. See you ha. Ayos na lahat ng pagkain sa mesa nang lumapit si Lola Iska kay Mira. Mira, kailangan mong dali ng mga pagkain sa kwarto ni Sir Douglas. Pagod yun at walang oras para bumaba. Sa susunod na araw ay uuwi na rito ang kanyang anak, kaya mas maiging alam mo nang gagawin. Sige, dadalhin ko na lang po ito sa kwarto ni Sir. Sa totoo lang ay kinakabahan si Mira. First time niyang papasok sa kwarto ng isang lalaki. Kumatok siya ng 2 beses sa pintuan ng kwarto ni Douglas. Kaya ko ito. Hindi ako bibigay sa kagwapuhan ni Sir. Kahit gwapo man si Sir ay hindi ko ibibigay ang virginity ko kay Sir Douglas. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Douglas. Hindi yun inaasahan ni Mira. Are you saying something? Supladong tanong ni Douglas kay Mira na nakanganga. Wala po Sir, practice lang yun. Gusto ko kasi mag-audition para maging artista. Oo, ganun nga. Mas lalong nangunot ang noo ni Douglas.
Come in. Ilagay mo yan sa mesa. Tukoy nito sa hawak ni Mira na tray ng pagkain. I'm sure magugustuhan mo ito, sir. Kayong mayayaman ay minsan lang siguro makakain nito. Halos hindi tumitingin si Mira sa pangitaas na bahaging katawan ni Douglas. Nakataples kasi ito. Let's see. Ano bang niluto mo? Tanong ni Douglas at mas lumapit pa kay Mira. Ano po? Homeless bangus. Hindi na alam ni Mira ang pinagsasasabi. Dahil sa nagtitigasang abs ni Douglas siya nakatingin. What? May ngiting sumilay sa labi ni Douglas. Sorry po, boneless bangus na prito at sinigang na bangus, sir. Ayun po. Ngumuso si Douglas at nagpipigil ng ngiti. Kakaiba ka. Hindi pa ako nagkaroon ng katulong na katulad mo. Napatakip ng bibig si Mira. Talaga ba, sir? Ibig sabihin ba, sir, mas maganda ako kaysa sa kanila? Biro ni Mira sa kanyang amo. Biglang sumeryoso si Douglas. Maganda ka, Mira. Bumaba ang tingin nito sa katawan ni Mira. Sexy ka. Huwag mo nang ituloy ang balak mo kung ayaw mong masaktan. Dahil hindi ko na alam kung papaanong magmahal. May kung anong naramdaman si Mira sa kanyang puso nang marinig niya yon. Biro lang naman, sir, eto naman. O sige po, enjoy your dinner po ha. At may ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Pilit na ngumiti si Mira. Uuwi ng anak ko. Sana magkasundo kayong dalawa. She's from America at walang nakakatagal sa kanyang ugali. Ngumisi si Mira nang makaisip ng ideya. Naku, sir, kayang-kaya ko yan. Pustahan tayo, sir. Kung magkakaigihan kami ng anak mo, babayaran mo ko ng doble ha. Kung hindi naman, paalisin mo ko bilang katulong. Ano, deal? Okay. Let's see. Halos matulala talaga si Mira sa kagwapuhan at kamachohan ng kanyang amo. Pero sir, pwede bang i-advance? Aliw na aliw si Douglas kay Mira at napatango na lang. Okay. How much do you want? Napatalon si Mira sa sobrang tuwa. Tila nakuha niya na ang loob ni Douglas. Sir Douglas, kahit 20,000 muna, sir. Pambayad sa boarding house at kuryente, sir. Goods na ako. Alright, ipapaabot ko bukas ang pera kay Lola Iska. Pero ang usapan natin, huwag mong kalilimutan. And I want your homeless bangus again tomorrow night. Halos lumuhod si Mira sa saya dahil sa wakas ay tapos na ang kanyang problema. Kinabukasan ay maagang nagising si Mira dahil nga excited siya para makauwi. Binigyan siya ng 2 oras para bayaran ang boarding house niya at kuryente. Nasabi nga sa akin ni Sir Douglas na bibigyan ka nga raw ng 20,000. Hindi ko ito inaasahan dahil hindi ganito si Sir Douglas sa mga naunang katulong. Opo. Nagkausap po kami kagabi ni Sir Douglas sa kanyang kwarto, Lola Iska. Natatakot si Mira sa istriktong boses ni Lola Iska. Usap lang ba talaga, Mira, ang ginawa ninyo sa kwarto ni Sir Douglas? Tinaasan siya ng kilay ni Lola Iska. Nabigla naman si Mira sa sinabi ni Lola Iska. Naku naman, Lola, virgin pa ako. Kahit napakagwapo ni Sir Douglas at maraming pera, pero virgin ako, no? Pag-iisipan ko muna kung pwede. Umirap at umiling si Lola Iska at napakamot ng kilay. Ikaw talagang babae ka. Ang ingay-ingay mo. Ngayon lang talaga umingay ng ganitong mansyon. At hindi naman sa hindi ko gusto dahil mas pabor pa nga iyan sa akin. Ang mga naunang katulong ay masyadong mahinhin at pabebe. Lalo na kapag nandyan si Sir Douglas. Alam mo kasi, Lola Iska, may moto talaga ako sa buhay na smile lang araw-araw, lalo na't wala naman yung bayad. Paa sa lupa, mata sa langit. Unti-unti na lamang napangiti si Lola Iska dahil pakiramdam niya ay magugustuhan ng kanyang Sir Douglas si Mira. Mabait ito at maganda. O sige, eto na. Ibinigay nito ang sobre na may lamang pera kay Mira. Swerte ka't binigyan ka ng oras ni Sir Douglas na umuwi at bayaran ng mga dapat mong bayaran. Napatalon sa tuwa si Mira. Naku, salamat talaga sa Diyos. Hindi ko na magiging alarm clock araw-araw ang bunganga ni Madam Sonia.
Kabilin-bilinan ni Sir na huwag ka magpapagabi at magluluto ka pa. Dagdag ni Lola Iska. Sige po Lola. Agad na umalis si Mira para hindi na masayang ang kanyang oras. Malapit na si Mira sa bahay ni Madam Sonia. Hindi lang ito kalayuan sa kanyang boarding house kaya nakarating siya kagad. Malapit na siya nang makitang may kausap si Madam Sonia. Mare, pwede ba akong makitira sa bahay niyo? Nabuntis kasi ako eh. Narinig ni Mira na sinabi ng kausap ni Madam Sonia. Ha? Dapat mare doon ka sa nakabuntis sa'yo. Narinig niyang sabi ni Madam Sonia. Kaya nagtago na lang muna si Mira sa gilid ng puno. Iyon na nga mare. Kasi ang asawa mong nakabuntis sa akin. Kaya… Ano? Anong asawa kong nakabuntis sa'yo? Gusto mo yatang itapong kita sa ilog? Nanlaki ang mga mata ni Mira nang mag-away lalo ang dalawa. Naku, mukhang hindi pa ako makakapagbayad ngayon kay Madam ah. Wrong timing. Nagbayad na lamang ng kuryente si Mira at bumalik na sa mansyon. Hindi nagtagal ang kanyang biyahe pabalik sa mansyon kasi wala namang traffic. Lola Iska? Nang makarating si Mira sa mansyon ay hindi niya nakita si Lola Iska sa kusina. Kaya nilibot niya pa ito sa likod ng bahay. Nasaan na kaya si Lola Iska? Kanyang pagtatakhat na pagpasyahan na lang na magluto. Hey! Ay! Anak ng tokwa! Nasapo ni Mira ang dibdib nang may kumalabit sa kanyang likod. Isang batang sa tingin niya ay just anyos ang bumulaga sa kanya. Are you the new house help here? Are you done with… Oh, no, my name is not Dawn. Sabi naman ni Mira. Sobrang hirap pa siya mag-Ingles. Nangunot naman ang noo ng bata at kamukha ito ni Sir Douglas. Baka ito na nga ang anak nito. Oh, ano, are you the daughter of Mr. Douglas? Nagpupunas pa si Mira sa kanyang noo at sadyang pinagpapawisan pa ng malala. Takte, hindi ko maalala na nag-i-Ingles ako buong buhay ko ah. Ngayon lang. Bulong niya sa sarili. You're not speaking in English? Tanong pa nito. No. I'm not spoken dollars. You know that? Okay, magtatagalog na lang ako. Ang bobo mo pala sa English eh. Ang sabi ng bata na kinagulat niya. Gusto niya itong kutusan ngunit naalala niya na anak pala ito ng boss niya. Mabuti naman at nagkakilala na kayo nitong si Stephanie Mira. Biglang sumulpot si Lola Iska. Tinignan naman ng mabuti ni Mira si Stephanie. At sobrang hawig nito ang ama na si Douglas. Puwera na lang sa kulay ng mata nito na brown. Ang kulay kasi ng mata ni Sir Douglas niya ay kulay itim. Lola Iska? Is she the new house helper here? Or another woman of my dad? Ano raw? Sa isip ni Mira. Stephanie, bago siyang katulong dito sa mansyon. Ang pangalan niya ay si Mira. Tumangutang mo naman si Stephanie. Okay, hindi ka pala marunong mag-English, kaya magtatagalog na lang ako. Pwede mo bang ihanda yung mga damit ko kasi maliligo na ako eh. Utos sa kanya ng bata. O sige. Nagkatitigan naman sila ni Lola Iska at tinanguan siya nito. Nang nasa kwarto na sila tapos na ring maligo ang bata. Alam mo ba na marami na akong pinaalis na katulong dito dahil hindi ko gusto ang mga ugali nila? Sabi ni Stephanie. Kinuha naman ni Mira ang suklay para suklayan ng bata. Talaga? Bakit? Mga salbahe ba sila? Sobrang cute na bata nitong si Stephanie. At unang tingin ay mataray ito pero pakiramdam ni Mira ay magkakasundo sila ng bata. Yes, ang gusto lang nila ay si Daddy, not me. Hindi nila alam ay hindi naman sila gusto ni Daddy. Kaya ako sila inaaway. Kasi sinasaktan nila ako. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Ano? Sinumbong mo ba sila sa daddy mo? Naku, hindi pwede yan. Di bali nandito ako ngayon at akong bahala kapag sasaktan kanila. Tinitigan naman siya ni Stephanie tila. Nagdududa sa kanya. Really? Really? Paninigurado ni Mira. Baka gusto mo lang yung daddy ko. Galit siyang tinitigan ni Stephanie at nakanguso ito. Bakit? Crush ko ang daddy mo eh. Aawayin mo ba ako dahil doon?
Nanlaki ang mga mata ni Stephanie at tumakbo papuntang pintuan. Isusumbong kita kay daddy na crush mo siya. Sigaw nito at tumakbo. Abat, ang salbuhing bata na to. Hinabol niya ito at nakita niyang pumunta to sa poolside ng mansyon. Kaya hinabol niya ito doon. Stephanie! Ngunit huli na dahil nagsumbong na nga ito sa daddy niya. Daddy, I have something to tell you. Nasapo na lang ni Mira ang noo at nagtago sa malaking vase kahit alam niyang nakikita siya ng mga ito. What is it, Stephanie? Tanong ng daddy niya at mas lalong kinabahan si Mira. Yaya Mira just told me na may crush raw siya sa inyo, daddy. Daddy, baka bad rin si Yaya Mira. Anak ng kabayo ka, talagang bata ka. Gigil na bulong ni Mira sa sarili. Talaga? Mapaglaro ang boses ni Douglas nang sabihin yun sa anak. Siya bang nagsabi sa'yo? Yes, daddy. Pinag-uusapan siya ng dalawa kahit alam na mga ito na nakatago lang siya sa malaking vase. Bakit, Stephanie? Ayaw mo ba na magkaasawa si daddy? Nagulat si Mira sa kanyang narinig. Diyos kong mahabagin. Bulong niya sa sarilit na pangiwi. Gusto ko po, daddy, kaso baka lokohin ka lang tulad ni mami. Tingin mo ba, lolokohin ako ni Mira kung liligawan ko siya? Nakagat ni Mira ang labi at halos maglupasay sa sahig. Oh gosh, I don't know her very well, Dad, but I'm here to protect you, always. Dahil nga sa sobrang hiya ni Mira, ay si Lola Iska na lang nagsilbi para kay Mira. Hindi naman niya inaasahan na magsusumbong to agad sa daddy nito. Ano na lang ang mukhang iaharap niya sa kanyang Sir Douglas. Kinahapunan habang naglilinis si Mira ng kanyang kwarto, ay tumawag si Madam Sonia sa kanyang cellphone. Madam, kamusta po? Bungad niya rito. Hinintay kita kahapon pero hindi ka naman nagbayad. Pinaglololoko mo ba ako? Eto na naman ang boses nito na parang laging galit sa mundo. Oh, easy lang po, Madam Sonia. Andyan ako kahapon pero wrong timing pong pagpunta ko kasi nandyan yung babaeng buntis. Leching ang babaeng yun? Binuntis raw siya ng asawa ko. Pina-ultrasound ko nga at tailang palang laman. Magsama silang dalawa. Pinigilan ni Mira ang matawa at baka mas lalo pang magalit si Madam Sonia. Pupunta po ako dyan ngayon, Madam. Magbabayad na po. Mabuti naman kung ganon. Ang problema ngayon ni Mira ay kung papaano sasabihin kay Sir Douglas na aalis siya para magbayad. Kung gayong nahihiya siya rito. Kaya nga hindi na siya lumabas-labas ng kwarto dahil sa kahihiyan. May kumatok sa kanyang kwarto at ang akala niya ay si Lola Iska yun, kaya kanya yung binuksan. Bakit po, Lola? Nabitin sa ere ang kanyang sasabihin dahil si Sir Douglas ang kumatok. Gusto niyang purihin ito kung gaano ito kabango, ngunit naunahan siya ng kanyang kahihiyan. Pinagsarahan niya ng pintuan si Sir. Hey! Natatawang boses nito. Open the door, Mira! Sigaw nito sa labas. Bakit po ba kayo nandito? Sigaw niya rito at halos magtago. Dahil bahay ko to at kailangan kitang makausap. Binatukan ni Mira ang sarili dahil nakalimutan niyang yaya pala siya dito sa mansyon. Muli niyang binuksan ang pintuan at nakayukong hinarap si Sir Douglas. Pasensya na po, sir. Hindi ka na lumabas buong araw. Is there something wrong? Tanong nito. Sir, wag na po kayo mag-English at hindi ko naman po maintindihan Malungkot na sinabi ni Mira at hindi makatingin kay Sir Douglas. Sabi ni Stephanie may crush ka daw sa akin. Bulong nito sa kanya at hindi alam ni Mira ang gagawin. Sir, sisisantahin mo ba ako ngayon dahil sa nalaman nyo? Ayaw nyo ng babaeng may crush o gusto sa inyo, hindi ba? Sir, pasensya na ho. Pwede namang kalimutan nyo na lang po yun Sisipagan ko pa po lalo ang paglilinis sa buong bahay. Huwag nyo lang po akong sisantihin. Pagmamakaawa ni Mira. Sir, crush ko po kayo pero kailangan ko rin po talaga ng pere. Mahina pong negosyo ko na yellow for rent sa lugar namin. Kaya sana huwag nyo po akong paalisin. Dagdag niya. Yellow for rent? Sabi ni Douglas at tila gulat sa narinig. At sino nagsabi sa'yo na tatanggalin kita, Mira? May mga kailangan akong tanungin at sabihin sa'yo. Kaya kita kinakausap.
Po, ganun po ba? Umiling-iling naman si Sir Douglas at seryoso siyang tinitigan. I need you in my office. May sasabihin ako. Sige po, sir. Umalis ito sa kanyang kwarto at halos sampalin ni Mira ang sarili dahil sa mga pinagsasasabi. Kinakabahan na pumasok si Mira sa office ni Sir Douglas sa mansyon. First time niyang pumasok doon at namangha sa dami ng libro na naroroon. Maupo ka. Mando sa kanya ni Sir Douglas. Umupo si Mira sa kaharap na upuan nito. Ang nakapagitna sa kanilang dalawa ay yung mesa. Sabi sa akin ni Lola, uuwi ka raw muna ngayon. Kinakabahan na naman si Mira dahil tunog suplado na naman ang boses nito. Opo sir, kasi hindi ko nabayaran ng may-ari ng boarding house ko eh. Matagal na rin akong hindi nakabayad kasi wala akong trabaho. Tumangutango ito at matiim siyang tinitigan. Buong buhay mo, doon ka ba talaga lumaki sa squatter? Nagulat siya sa tanong nito. Alam niyo po kung saan ako nakatira? Tumango ito at pinagsalikop ang dalawang palad. Bawat baguhang katulong ay nagpapaimbestiga ako. Hindi ako basta-bastang nag-hire ng katulong, Mira. I also did a background check. Ginawa ko yun sa'yo. Nasapo ni Mira ang bibig. Ibig sabihin ba, sir, ay nalaman mo rin na nakikipagsabunutan ako sa mga kapitbahay kong tsismosa? Kumibot ang labi ni Sir Douglas dahil tila ba aliw na aliw ito sa kanya. Sabunutan? Why, Mira? Umayos na upo si Mira. Pinaratangan ba naman akong ako ang nagnakaw ng panty niya eh. Sa ganda ng katawang kong to, magnanakaw ako ng panty. Kahit iisa lang ang panty ko pero baliktaran naman ang suot ko niyan. Sa kabila ngayon, bukas ang kabila. At least hindi ako nagnanakaw ng panty niya. Nang titigan niya si Sir Douglas ay nagpipigil ito ng tawa. Joke. Joke lang yun, sir, ha? Stop with your jokes now, Mira. I need to confirm your details. Tumango naman at umayos ng upo. Ilang taon ka na dun sa squatters? Inalala ni Mira nang inabandon na siya ng kanyang mga magulang sa daan at wala na siyang iba pang pamilya. Natuto siyang mamasura at mamalimos. Noong iniwan kasi ako ng mga magulang ko, sir, hindi ko na maalala. Basta po nanlilimos ako at tinulungan ako ng kaibigan kong bakla na kumuha ng uupahang bahay. Nagbabayad ako ng inuupahang bahay kapag nakakarakit ako sa palengke sa mga tindahan. Kaya ka nag-advance sa akin para ibayad doon? Opo, sir. Nagagalit na kasi yung may-ari. Okay. How old are you now? 21 anyos na ho ako, sir. Single and ready to mingle na po. At wag ka, never been touched. O ha? Saan ka dyan? Umiling-iling si Sir Douglas sa sinabi niya. How about your parents? Hindi mo ba talaga sila naaalala? Kahit pangalan. Kinuha ni Mira ang nag-iisa niyang bag. Doon niya nilalagay ang mga pictures at ID ng mga magulang. Eto sir, ito pong mama ko. Wala na po akong picture ni Papa kasi matagal na po yan. Pangalan na lang nasa ID niya. Kinuha ni Sir Douglas ang mga ito at tinitigan. Hindi alam ni Mira kung bakit humigpit ang hawak ni Douglas sa mga iyon. Sir? Ayos ka lang po ba? Na-stroke ka ba? Biro ni Mira. Ibinaba nito ang mga ID at tinitigan siya. Umiwas ito at tila ba malalim ang iniisip. Wala ka ba talagang naaalala sa nakaraan mo, Mira? Ngayon, masuyo na ang boses nito sa kanya. Umiling si Mira. Wala po, sir. Pero sir, meron ako ditong picture ko noon. Fresh na fresh po ko dyan. Ibinida nito kay Sir Douglas ang picture niya noon at narinig niyang napasinghap to. Napahilig ito sa swivel chair at kakaiba na ang tingin nito sa kanya. Pwede ka nang umalis. Please come back before the evening. Salamat po, sir. Nagtataka si Mira sa inasta ngayon ng kanyang amo. Ngunit hindi niya na yun iniisip at marami pa siyang gagawin. Nang makabayad siya kay Madam Sonia, ay hindi na siya nagtagal pa doon. Pinuntahan niya lang saglit ang kanyang boarding house at umalis nang makita na ayos naman yon. Nang makauwi si Mira sa mansyon, ay narinig niya ang sigaw ni Lola Iska. Tulong! Diyos mio! Stephanie! Wala ditong daddy mo! Lona! Lola Iska! Anong nangyayari? Nakita niyang walang malay si Stephanie. Diyos ko, Mira! Dalhin natin siya sa ospital. Mataas ang kanyang lagnat.
Lubhang nakaramdam ng kaba si Mira at tinulungan si Lola Iska na buhatin si Stephanie. At mabuti na lang dumating ang kanilang driver para tulungan sila. Dinala nila si Stephanie sa isang malapit na ospital at tinawagan rin ni Lola Iska si Douglas para ipaalam ang nangyari sa anak. Lola, ang taas pala ng lagnat ni Stephanie eh. Biglaan lang po ba ito? Hindi maiwasan ni Mira ang mag-alala. Nakaupo siya sa tabi ng bata na mahimbing na natutulog. Biglaan lang, Mira. Kahapon kasi maayos lang siya tapos kanina nagreklamo na siya sa akin na masamang pakiramdam niya. Nahimatay siya kaya't nataranta na ako. Nilingon ni Mira ang bata at nakaramdam ng awa para dito. Lola, iniwan ba talaga si Mira ng mama niya? Natanong na lang ni Mira. Huminga ng malalim si Lola Iska. Oo, sumama sa ibang lalaki si Dayan. Naghiwalay sila ni Douglas at naipanalo ni Douglas ang kaso kaya nasa kanyang bata. Nakakaawa nga eh. Sobrang naghahanap ng kalinga ng ina yan. Kung ganun pwede naman pala akong maging asawa ni Sir Douglas parang mama ni Stephanie ganun. Alam mo Mira, nakikita ko na mabuti kang tao at hindi malabo na mahalin ka ni Sir. Ngunit alam ko na nasaktan ng lubos si Sir Douglas at hindi naiibig pa. Ilang taon na rin nang ilulong niya ang sarili sa trabaho niya. Siguro kasi sobrang minahal niyang dati niyang asawa. May lungkot sa tinig ni Mira. Minsan ko na rin tinanong si Sir at tungkol doon ngunit sabi niya, hindi naman raw sa ganun. Masaya naman raw siyang makitang maayos ang bata. May iniisip raw siyang dati niyang kasintahan na matagal na niyang hindi nakita. Ang dami naman palang babae ni Sir. Napasinghap na lang si Mira. Mira, ang babaeng yun ang mas naunang minahal ni Sir Douglas. Ngunit sabi niya hindi pa raw pwede ang edad ng babaeng yun para sa kanya. Hanggang sa nabalitaan niya na nawawala raw yun. Ilang taon ring pinaiimbestigahan ni Sir yun sino naman kaya yun? Bulong niya sa sarili. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Sir Douglas. Kasama niya ang doktor kaya napatayo si Mira. Baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala sa anak. Ilang araw din si Stephanie sa ospital ngunit mabilis lang itong gumaling. Hands-on din si Mira sa bata at siya nang nagbabantay rito. Yaya Mira, I have a question for you. Sabi ng bata na ikinakamot na naman ni Mira ng ulo. Naku naman Stephanie, kakainom ko lang ng gamot sa sakit sa ulo dahil sa pag-i-English mo sa akin kahapon. Kulang nilang dumugo ng ilong ko Humagikik naman ang bata at napangiti na lamang si Mira dahil nagugustuhan na siya nito. O sige na nga po, promise hindi na ako mag-i-English. O sige na nga, ano ba yung tanong mo? Tanong niya. Nasa poolside silang dalawa at si Lola Iska naman ay nagluluto ng merienda nila. Ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Tanong ni Stephanie. Easy naman yan, di galunggong. What? Hindi! Tila nasistress si Stephanie sa tura ni Mira. Ano ba? Hindi ba galunggong naman talaga ha? Mura na't masarap. Hindi kaya, it's bangus. Next, sinong pambansang bayani ng Pilipinas? Napaisip si Mira. Raffy Tulfo? What? Who is that? Yaya Mira naman Humalakhak si Mira dahil alam niya naman ang totoong sagot. Ngunit gusto niya lang aliwin ng bata. Kayong dalawa talaga, ayan na naman kayo. Baka mamaya iiyak na naman si Mira kaka-English mo Stephanie. Nilapag ni Lola Iska ang mga cookies na ginawa at juice sa mesa. Kasi naman si Yaya Mira hindi alam kung sinong pambansang bayani. It's Jose Rizal. Oh, tama na yan. Baka mamaya ay magkalagnat ka na naman. No, Lola Iska. As long as si Yaya Mirang nagbabantay sa akin, I will be okay po. Nagkatitigan si Mira at Lola. Nanlaki rin ang mga mata ni Mira sa narinig mula sa bata. Naputol ang masasayang usapan nilang tatlo nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Mukhang nagkakasayahan kayo dito Ani ng bagong dating. Napasinghap ng malakas si Lola Iska.
Ma'am Dayan! Mommy? Maging si Stephanie gulat rin. Yumuko si Dayan para halikan ang kanyang anak sa noo. Hindi naman makagalaw si Stephanie sa gulat na nakabisita ang kanyang mommy. Hindi ka ba masaya na naririto na ako, anak ko? Unti-unti namang ngumiti ang bata. Masaya po. Pero bakit ngayon ka lang ulit bumisita, Mami? Ilang taon na rin po. Oh, sorry anak ko. Naparito ako kasi namimiss kita at gusto kong kausapin ang iyong ama dahil sa nalaman ko. Tumingin si Dayan kay Mira. Ikaw pala si Mira? Tanong nito. Naituro naman ni Mira ang sarili. Ah, hindi po. Baka po siya. Sabay turo niya kay Lola Iska kaya pinandilatan siya ni Lola Iska. Tumawa naman si Dayan. You're so funny. Pwede ba tayong mag-usap, Mira? Tinitigan ng mabuti ni Mira si Dayan at sobrang ganda nito. Maganda ang katawan, maputi, sophisticado at higit sa lahat ay halatang mayaman. Ho? Lola Iska, pwede mo bang dalhin muna sa loob si Stephanie? Utos nito. Tumango naman si Lola Iska at seryosong nagsalita. Magmadali ka lang, Ma'am Dayan, at alam mong ayaw ni Sir Douglas na andito ka sa pamamahay niya. Magsasalita pa sana ito ngunit tumalikod na si Lola Iska. Napalunok naman si Mira nang balingan siya ni Dayan. Ikaw nga talaga si Mira. Ako nga po. Papaano niyo po ako nakilala? Imbis na sagutin siya nito ay tinitigan nitong suot niya. Nandito ka nga ba bilang katulong o para akitin si Douglas? Ang asawa ko? Nangunot naman ang noon ni Mira sa inasta nito. Ma'am, ang pagkakaalam ko po hiwalay na po kayo ni Sir Douglas. At saka bakit po parang galit kayo sa akin? Dahil ba mas maganda ako kaysa sa inyo? Biro ni Mira. Ha? Nagpapatawa ka ba? Oo ma'am, kasi mukha kayong galit eh. Tila mas lalo pa itong nagalit sa sinabi niya. Hindi ko inaakala na tatanggapin ka rito ni Douglas sa pamamahay niya. O galing squatter ka? Naikuyom na lang ni Mira ang mga kamay at hindi na nakapagsalita pa. Akala niya'y mabibiro niya lang ito ngunit mas lalo lang itong nagalit sa kanya. Alam ko kung bakit naririto ka. Gusto mong akitin si Douglas. Katulad ka rin ng ibang nagiging katulong dito. Ma'am, paano po ako magiging iba kasi katulong nga rin po ako katulad nila. Kaya natural na pareho nga po kami. Tsaka huwag kang magalit dyan, baka ma-stroke ka oh. Umalis ka na rito kung ayaw mong gawin kong miserable ang buhay mo. Umabante si Dayan kay Mira kaya napaatras naman to. Ay ma'am, miserable na po yung buhay ko since birth. Kaya okay lang ako dito. Are you kidding me? Hindi ako nagbibiro. Hinawakan ni Dayan ang kanyang braso at itinulak siya sa swimming pool. Napasigaw si Mira dahil nauntog ang ulo niya sa dulo ng pool bago siya nahulog. Nakita yun ni Dayan kaya napatakip siya ng bibig at napasigaw. Oh goodness! Help! Lola Iska! Hindi ko sinasadya. Ano nangyayari dito? Biglang dumating si Sir Douglas at mas lalong bumakas ang takot sa mukha ni Dayan. Nahulog si Mira, Douglas! Napamura ng malutong si Douglas at hindi nagdalawang isip na tumalon sa swimming pool. Sa kabilang banda naman ay nawalan ng malay si Mira dahil sa natamo nito na sugat sa kanyang ulo. Shucks! Douglas, hindi ko sinasadya! Parang maiiyak naman si Dayan habang humihingi ng tawad kay Douglas. Kapag may nangyaring masama kay Mira, hindi kita mapapatawad, Dayan. Buong diin na sinabi ni Sir Douglas at agad dinala ang walang malay na si Mira sa kotse. Panginoon ko! Anong nangyari? Si Lola Iska nang makita na bitbit ni Sir Douglas si Mira. Yaya Mira! Ano nangyari kay Yaya? Nag-aalala rin ang boses ni Stephanie. Ikaw, anong ginawa mo kay Mira? Dahil sa galit ay hindi na napigilan ni Lola Iska na magalit kay Dayan. Si Douglas naman ay nakaalis na para dalhin si Mira sa ospital.
Nahulog siya sa swimming pool at tinulak mo siya kamo. Hindi marunong lumangoy si Mira, Dayan. Hindi ka na talagang nagbago. Mommy, please don't be bad. Namumulang ilong ni Stephanie dahil sa nagbabadyang luha. Kung gusto mo na magustuhan kita, enough with your bad habits. Umiiyak na tumakbo si Dayan. Sumunod sa kanyang daddy. Naiwan naman si Dayan doon na naiiyak sa nangyari. Sa huli ay natanto nito ang kasamaan na nagawa kay Mira. Nagising si Mira na nasa ospital. Isang araw rin siyang nakatulog at nang magising siya ay naalala niya na ang lahat. Ang lahat-lahat. Gusto niyang mabahala ngunit sa huli ay pinili niyang huminahon nang makita na nakahiga si Sir Douglas niya sa sofa, katabi ng kanyang kama. Gising ka na pala, Yaya Mira. Narinig niya ang boses ni Stephanie na nakaupo pala sa kanyang gilid. Napabalikwas naman agad si Sir Douglas at lumapit sa kanya. Anong kailangan mo, Mira? Tubig? Masakit ba ang ulo mo? Ani Sir Douglas. Umiling naman si Mira. Titiisin kong sakit ng ulo ko kasi dahil dito bumalik ang aking alaala. Ang mukha ni Douglas na nag-aalalay na palitan ng saya. Ngunit nanatili itong seryoso na nakatingin kay Mira. Is this some kind of your joke again, Mira? Yaya, nakakaalala ka na? Masayang tanong ni Stephanie sa kanya. Tumangutango naman siya. Nakakaalala na ako, Sir Douglas. Pinagdiinan pa niya ang salitang sir para inisin ang kanyang boss. Damn it! Napatingala na lang si Douglas at napamura. Naalala ko na ang lahat, Sir Douglas. Nakikinig naman si Stephanie sa dalawa habang kinukuha ni Douglas ang kamay ni Mira para halikan yon. Ang tagal kitang hinanap, Mira Luna, my first love. Pinipigilan ni Mira ang sarili na maiyak at hinawakan na rin ang kamay ni Douglas. Daddy, what's going on? Ngumiti si Douglas sa kanyang anak. Remember yung kwento ko sa iyo, anak? Na may hinahanap ako na hindi ko na nakita. Si Yaya Mira mo yun, anak. Tumango naman si Mira at napapikit. Nagpapasalamat dahil sa dami-dami niyang napagdaanan ay tadhana nang gumawa ng paraan upang bumalik siya kay Douglas. Si Mira ang nagugustuhan ko dati, anak. Dahil sa bata pa siya ipinangako muna namin sa isa't isa na kung sa tamang panahon ay liligawan ko na siya. Pero naaksidente siya. Namatay ang kanyang mga magulang sa aksidenteng yun. Nanlaki ang mga matang ani ni Stephanie at niyakap si Mira. Oh, you're so brave, Yaya Mira. Ibig sabihin ba nito hindi na kita magiging yaya? Namula naman ang pisngi ni Mira nang titigan siyang maigi ni Douglas. Not anymore, Stephanie. Hindi na niya ako magiging boss dahil gusto ko nang ligawan ng iyong Yaya Mira. Namula ng hustong pisngi ni Mira. Natatandaan niya pa dati na gustong-gusto niya si Douglas ngunit ilang taong matanda ito sa kanya. Hanggang sa naaksidente at nagka-amnesia, kaya hindi na niya ito natatandaan. I'm happy, Daddy! Dumaloy naman ang luha ni Stephanie. Kasi you've found Yaya Mira already. Stephanie, don't cry. Alon ni Mira sa bata. Hindi po ako malungkot, Yaya. I felt bad for Mommy kasi hindi na siya nagbago. I miss her so much pero ang bad niya po eh. Tinulakan niya sa swimming pool dahil sa kanya po nasaktan ka. Patuloy pa rin ang pag-iyak nito. Napangiti naman si Mira at niyakap ang bata. Pakiramdam niya ay anak niya si Stephanie at magaan ang loob niya rito. Stephanie, ayos lang. Alam mo ba dahil sa nagawa ni mami mo sa akin, bumalik na yung alaala ko? Pero masama pa rin po yun. Giit ng bata. Tumango naman ng marahan si Mira. Oo, masama yun. Hindi dapat yun tularan. Hindi magandang manakit ng kapwa pero Stephanie, mas pipiliin kong magpatawad. Kasi ang papagad nga nagpapatawad, hindi ba? Ako pa kaya? At saka kakausapin ko rin ang mami mo. Okay ba yun sa'yo? Yes, Yaya Mira.
Please tell her na wag nang maging bad. Okay, sasabihin ko basta hindi ka na rin magiging makulit, okay? Yes, Yaya Mira, hindi na ako magiging makulit. Niyakap ni Stephanie si Mira. Dumako ang kanyang mga mata kay Sir Douglas niya at nakitang nakahalukip-kip ito at matamang nakatitig sa kanya. Nakatulog si Stephanie sa tabi ni Mira dahil sa kakaiyak nito. Tapos na rin siyang kumain. Wala ka bang trabaho, Sir Douglas? Baka mamaya nakakaabala na ako, sabi niya. Huminga ng malalim si Douglas at hinaplos ang buhok niya. Hindi na mahalaga pa yon. Ngayon lang tayo ulit nagkasama. Hindi mo ba ako na-miss? Tila nagpapalambing ito sa kanya. Gusto ni Mirang matawa dahil hindi bagay kay Douglas ang paglalambing nito. Lalo na't macho itong lalaki. Na-miss kita. Biglang naging malungkot ang boses niya. Pati na rin ang buhay ko noon. Kami nila papa at mama. Pumikit siya para iwasan ang maiyak. Siguro, sila yung naging guardian angel ko habang nakikipagsapalaran sa buhay. Unang kita ko pa lang sa'yo sa mansyon. Hindi na ako nagdalawang isipan na paimbestigahan ka. Ang mukha mo, tandang-tanda ako pa rin. Mas lalo ka lang gumanda ngayon. Mambobola ka. Hinampas ni Mira si Douglas nang biglang bumukas ang pintuan. Mira! 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 Ay kabayo! Nag-aalalang pumasok bigla si Maria dahil nabalitaan niyang nangyari sa kaibigan. Ayos ka lang ba? Bakit? Hindi nito matuloy-tuloy ang bakit kalampungan mo ang boss mo, Mira? Teka! Napatawa na lang si Mira. Maria, hindi no? Naku Mira ha? Baka pinapahiya mo ako kay Sir Douglas. Sabi ko pa naman na maayos kang babae. Siguro nandito ka sa hospital kasi. Sinakal ka niya o inuntog sa pader kasi pinagnanasahan mo siya. Humagalpak lalo si Mira sa tawa dahil sa nasabi ng kaibigan. Nagkakamali ka nga dyan Maria. Hindi ganoon. Ang totoo nga may gusto talaga sa akin si Sir Douglas. Ano? Naibulalas ni Maria, ang bakla niyang kaibigan. Lumapit si Maria kay Douglas at hinawakan ito. Sir, hindi ka ginayuma ka ni Mira? Naku Mira ha? She's right. Gusto ko nga siya. Gustong gusto. Sabi ni Douglas at tumingin kay Mira. Nasapo na lang ni Maria ang bibig at madramang nagpadausdos upo sa sahig hanggang sa nahimatay ito. Maria! Maria! Nagmamadali namang bumangon si Mira at inalalayan naman siya ni Douglas dahil may sugat pa siya sa kanyang ulo. Sa huli ay na-ospital rin si Maria dahil sa hinimatay ito. Sa kabutihang palad ay nakalabas rin ng ospital si Mira at nagpapagaling sa mansyon ni Sir Douglas. Hindi rin makakailang mas lalong paglapit ng loob ni Stephanie sa kanya at ang pagpapakita ni Douglas ng pagmamahal para sa kanya. Madalas na rin pumunta si Maria doon para kamustahin palagi ang kaibigan. Isang linggo na rin ang lumipas at naging maayos naman ang lahat. Yaya Mira, dapat hindi na yayang tawag ko sa'yo, sabi ni Stephanie habang nagluluto si Mira ng pagkain nila. Bakit? Gusto mo na ba akong tawaging mommy? Ngumuso naman ang bata na tila ba nag-iisip. Mas gusto ko po ng mama. Masayang sagot ng bata sa kanya. Tila na-touch naman si Mira kaya hinalikan niya si Stephanie sa noo. Okay sige. Simula ngayon dapat mama na ang tawag mo sa akin. Sige po mama. Very good. Nag-appear silang dalawa at dun palang napunan ni Mira na nakadating na rin para si Douglas galing trabaho. Nagkakatuwaan yata kayo sabi nito. Yes daddy, kasi simula po ngayon dapat mama na ang tawag ko kay Yaya Mira. Kasi siya nang bago kong mama. That's good to hear. Now can you please clean yourself first? May pag-uusapan lang kami ng mama Mira mo. Gusto namang mamula ni Mira ng parang kamatis dahil naalala niya ang mga tagpo nilang dalawa sa loob ng kwarto nila. Doon na pala siya natutulog sa kwarto ni Douglas. Binalot agad ng mga braso nito ang kanyang bewang. Ang ingay mo namang kagabi. Douglas,
Baka makita tayo mamaya ni Lola Iska o ni Stephanie. Biglang may sumingit. Nakalimutan niyo yata na may nanonood dito. Kumakain lang ako pero nandito pa ako, no? Sabi ng baklang si Maria na kanina pa palang naroroon sa sala. Ikaw, Mira, ha? Ang landi-landi mo na. Dagdag pa nito. Oy, bakit? Ikaw rin naman ah. Dala-dalawa kayang jowa mo noon. Tukso ni Mira sa kaibigan. Dala-dalawa nga, niloloko naman ako. Kinuha lang yung motor at wallet ko, nakipag-break na agad sa akin. Kasi nga Maria, true love can wait. Tignan mo ko, ang dami nang nangyari sa akin at sa huli, ang tadhana ng gumawa ng paraan para dalhin ako kay Douglas. Kailan pa kaya yung true love na yan? 40 na ako. Mamaya senior citizen na wala pa rin. Ano na? Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang dumating si Lola Iska na nagmamadali. Sir Douglas, gusto ka palang makausap ni Dayan. Nag-aalala ang boses nito. Kayong dalawa raw ni Mira. Papasukin mo siya, Lola Iska. Kahit papano ina pa rin siya ni Stephanie. Sabi ni Mira. Naku, huwag ka lang talaga niyang iuntog ulit. At ako talagang gaganti. Maria? Saway ni Mira sa kaibigan, kaya natahimik to. Are you sure about this? Bulong sa kanya ni Douglas. Nakahawak pa rin to sa kanyang bewang at parang ayaw siyang bitawan. Oo, may mga dapat rin tayong linawin sa kanya. Kasi minsan ka na rin niyang minahal, Douglas. Bumugay ito ng hangin at pinagbigyan ng kanyang nobya sa desisyon nito. Nang makapasok si Dayan ay mapagpakumbaba ang aura nito. Nakatingin agad siya kay Mira. Salamat sa pagpapaunlak sa akin sa kabila ng nagawa ko, Mira. Nakatingin lamang sa kanya si Mira ng malamyos at tumango. Nandito ako kasi gusto kong humingi ng kapatawaran sa nagawa ko, Mira. Naitulak kita sa swimming pool dahil sa aking galit sa'yo. Kasi Mira, kilala kita. Noon pa man ay hinahanap ka na ni Douglas. At ang malaman na nandirito ka, ay nagpasiklab ng galit ko at sa huli nga ay aking pinagsisisihan. Hindi ako makatulog dahil sa nagawa ko, Mira. Patawan. Nagsimula na itong umiyak at lumuhod. Patawarin niyo ako ni Douglas sa nagawa ko. Dadayan, saway niya rito. Hindi mo kailangan lumuhod. Tinulungan niya itong tumayo at sakto rin na bumababa sa hagdan si Stephanie. Mommy? Tumakbo itong palapit sa kanila at hindi nito alam ang gagawin. Mommy, are you okay? Humingi ka na ba ng sorry kay Mama, Mira? Pinunasan ni Dayan ng luhang na malisbis at tumango sa kanyang anak. Oo anak, kasi hindi maganda yung nagawa ng mami mo sa Mama Mira mo eh. Pumunta rin ako dito kasi gusto ko magpaalam sa'yo. Uuwi na ako sa abroad. Anito, nagsimula namang mamula ang ilong at tenga ni Stephanie. Tanda na naiiyak to. Kaya dapat good girl ka dito kay Daddy ha. At sa bago mong Mama Mira, palagi kitang kakamustahin. Mommy, I'm gonna miss you po. Tsaka niyakap ni Stephanie si Dayan. Mas lalong naiyak si Dayan. Maging si Mira hindi maiwasan na hindi tumulo ang luha. Naging emosyonal ang batang si Stephanie sa pag-alis ng kanyang ina hanggang sa gumabi na. Sir Douglas, mauna na po akong matulog sa inyo ni Mira at alam ko na gusto niyong magsulong dalawa. Biro nito. Ngumisi naman at umiling si Douglas kay Lola Iska. May mapanuksong ngisi sa labi nito. Thanks, Lola Iska. Anito. Kumalabog na namang muli ang dibdib ni Mira dahil alam na niya ang mangyayari. Nang mapag-isa na silang dalawa sa sala, ay hindi nga si Mira nagkamali dahil kinabig siya ni Douglas. Please Mira, bakit ayaw mong tumabi sa akin sa pagtulog? Kanina pa siya nitong kinukulit at ilang beses na niya itong tinanggihan. Douglas, magsyota pa lang tayong dalawa. Baka ano pang isipin ng mga... Alam ni Lola at Stephanie na mahal kita.
Kaya hindi sila mag-iisip ng kung ano-ano. Di ng mga halaman. Mira! Hinilig ni Douglas ang noo niya sa balikat nito habang nanonood silang dalawa ng TV. I'm serious. Dagdag pa nito. Pero Sir Douglas… Stop it, Mira. Hindi na nakasagot pa si Mira dahil inangkin ni Douglas ang kanyang labi. Douglas, hindi pa pwede. Masakit pa rin ang perlas ko. Inirapan niya si Douglas. I'm sorry pero sa kwarto ka na matulog. Pangungulit pa rin ito. Ganun pa rin eh. Alam mo na marupok ako at isang kalabit mo lang, susurrender na naman ako. Naku Douglas, alam na kita. Paano ba naman kasi ang laki ng basuka mo? Malakas na tumawa si Douglas nang marinig yun sa kanyang nobya. At aliw na aliw siya rito. Lumipas ang isang buwan nang mangyari yun sa buhay ni Mira. Marami nang nagbago. Mas lalong naging clingy sa kanya si Douglas. Ngunit suplado naman to sa ibang tao at palaging seryoso. Balot na balot pa ng kumot si Mira at sobrang pagod ang katawan nang may kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Ano ba yan? Parang hindi naman ako makalakad nito. Gusto niyang maiyak dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Pakiramdam niya, parang sumabak siya sa gera kagabi. Good morning, Ma'am Mira. Si Lona palang kumakatok. Oh, Lona, huwag mo munang laban ng kumot namin. Ako nang maglalaba ha? Nakakahiya kasi. Humagighig naman si Lona. Ay naku ma'am, hindi po. Nandito po ako para magpasama sana sa inyo kasi may bibilhin po akong wedding gown. Ha? Magpapakasal ka na? Kulat ni Mira. Basta ma'am. Ang swerte naman ng mapapangasawa mo kasi magaling kang maglaba. Kahit na dekolor napapaputi mo. Ma'am naman, hindi no. O sige naman, mag-ayos ka na at sasamahan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Ito na rin mismo ang nagsara ng pintuan. Ay, para desisyon yan? Hindi pa nga ako pumapayag eh. Walang nagawa si Mira kung hindi maligot kumain. Napuna niya na wala na si Stephanie. Lola Iska? Oh, bakit Mira? Bakit wala si Stephanie? Tsaka bakit ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng makeup mo? Ngayon lang kita nakitang mag-makeup, Lola. Ikaw talaga, Mira. Si Stephanie nandyan lang yan. Kung ako sa'yo, samahan mo na lang si Lona para hindi na yan mangulit sa'yo. Oo nga eh. Biglaan naman yung pagpapakasal niya. Hindi ako prepared. Baka nga kamo surprise. May kakaiba sa tono ni Lola Iska. Ngunit ikinibit-balikat na lamang yun ni Mira. Sumakay sila sa sasakyan ni Lona at pumunta sa pinakamahal na butik na alam niya. Uy, Lona! Pinigilan niya muna ang dalaga sa pagpasok dahil sa kanyang pag-aalala. May pambayad ka ba? Alam mo kahit syota ako ni Douglas, makakalimutin pa rin ako sa pera. Naiwan ko yung pera sa kwarto eh. Baka mamaya ako pagbayarin mo. Naku ma'am, fully paid na po. Wala ka nang alalahanin ma'am. Alika na. Naku Lona ha, masama ang kutob ko eh. Hindi ma'am, alika na. Hinila na siya ni Lona sa loob. At agad na bumungad sa kanila ang manager mismo ng butik. Napalingali nga siya sa mga dress na naroroon. Grabe, ang ganda naman ito. Alam mo Lona, pag akong ginasal, ito ang pipiliin ko. O sige, iyan rin sa akin. Pero masakit kasi ang tiyan ko. Sapo ni Lona ang tiyan niya. Ha? Excited ka kasi kaya ka ganyan. Pwede ba Mira, ikaw na munang magsukat niyan para sa akin? Tsaka titignan ko nilang mamaya paglabas ko. Masakit kasi talaga yung tiyan ko eh. Palabas na yata to, o sige na. Kumaripas to ng takbo sa banyo at napatigalgal na lang si Mira. Ang babaeng yun talaga? May nag-asikaso sa kanya para suotin yung wedding gown at pati makeup ay ginawa sa kanya. Parang hindi makapaniwala si Mira sa kanyang nakikita sa salamin. Grabe, ako ba to? Ang ganda-ganda ko talaga. Mira, ang ganda mo. Bigla namang sumulpot si Lona. Grabe, ang tagal mo magbawas ha. Parang isang drum Lona. 2 oras talaga sa CR.
Iyon na nga Mira, sobrang sakit pa rin. Samahan mo muna ako sa ospital. Ha? Baka hindi na pups yan, Donna. Baka mga anak ka na, hindi mo lang alam. Kaya nga samahan mo na ako ngayon, Mira. Hinila siya ni Lona kaya hindi na nahubad pa ang wedding gown na naisuot. Walang hiya ka, Lona. Naka-wedding gown pa ako. Mira, lalabas na talaga eh. Halos nakahiga na ito sa loob ng sasakyan at hindi alam ni Mira ang gagawin. Nang makarating sila'y may napon na si Mira. Lona, ospital ba ito? Simbahan naman to eh. Basta, may bibinyagan kasi si Doc sa loob. Sabi ni Lona at hinila si Mira papunta sa loob. Ha? Diba paring nabibinyag hindi doktor? Basta Mira, doon ka na sa pintuan mismo ng simbahan. Hinila siya doon ni Lona at hindi mawari ang kanyang kaba. Ikaw Lona ha? May kutob na ako dito ah. Naku! Charan! Surprise! Sigaw ni Lona sabay ang pagbukas sa pintuan ng simbahan. At napaiyak na lang si Mira dahil tama nga ang kanyang kutob. Kaya pala naka-makeup kanina si Lola Iska dahil kasama siya rito sa simbahan. Kaya rin wala kanina si Stephanie kasi andito rin pala siya. Oh my goodness! Nasapo na lang ni Mira ang bibig nang makita si Douglas. Ayos na ayos ito at mas lalong gumwapo sa bago nitong gupit. Hindi niya aakalain na darating ang araw na ito ng kanyang buhay. Unti-unti siyang naglakad palapit kay Douglas na namumula mga mata. Tila maiiyak. Hindi niya kilalang ibang naroroon bukod kila Lona, Stephanie at lola niya Iska. Tingin niya ay mga kaibigan nito o kasamahan ni Douglas sa trabaho. Ang ganda-ganda mo Mira. Bulong nito sa kanya nang makarating siya kay Douglas. Ang gwapo-gwapo mo naman Douglas. Dumaloy ang luha ni Mira dahil sa samot-saring nararamdaman. Nakita ni Mira si Lola Iska na naiiyak habang nakatingin sa kanilang dalawa. Si Stephanie naman ay pumapalakpak na nakangiti. Nang araw na yon, ang akala ni Mira na ordinaryong araw ay espesyal pala. Ikinasal silang dalawa sa simbahan at nangako na magsasama at magmamahalan sa hirap man o ginhawa. Douglas! Sigaw ni Mira nang makitang may buto ang pinabili niyang mangga. What Mira? May gusto ka pa bang ipabili? Nag-aalala itong lumapit sa kanya. Bakit may buto itong mangga? Ang pangit eh. Gusto ko ang walang buto. Napakamot na lang sa ulo si Douglas at nahihirapan sa paglilihi ni Mira. What's the matter mama? Di ba lahat ng mangga may buto? Nito tila sinupalpal siya. Ikaw Stephanie ha? Natututo ka na sa akin. Totoo naman mama eh. Ilang buwan na rin ang maikasal sila ni Douglas at ngayong buwan nalaman nilang buntis siya. Hindi lang si Mirang excited kung hindi ang mga kasama nila sa mansyon. Ngayong naglilihi siya ay kung ano na lang naisipan niyang kainin. Hi best friend! Pumasok si Maria na halos araw-araw siyang binibisita. Alam mo ba kung anong dala ko for you? Ano? Manggang walang buto. Ha? Talaga? Ang galing mo naman Maria. Agad kinuha ni Mira ang mangga kay Mario. O diba? Ako pa. Basta maging kamukha ko lang yung pamangkin in heart. Natigil si Mario sa kanyang sasabihin nang makitang masama ang titig sa kanya ni Douglas. Ay, maging kamukha pala ng daddy niyang pamangkin in heart ko. Iyan. Ang sarap talaga nitong mangga. Si Mira habang binabalatan yun. Aba Mira, nagpa-ultrasound ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Maria. Next week pa daw pwede sabi ng ubigayni ko. Sagot ni Mira. Okay. Ang laki-laki kasi ng tiyan mo Mira. Kasi hindi ako buntis eh. Supalpal niya kay Mario at inirapan to. Eto naman ang init ng ulo mo. Buti nilang buntis ka. Kinagabihan ay tulog na lahat ng tao sa mansyon, maliban lang kay Douglas at Mira. Nakita ni Mira na tila nag-iisip ng malalim si Douglas sa veranda ng kanilang kwarto at may hawak itong beer. Hindi ka pa ba inaantok, Douglas?
Tanong niya't umahon galing sa kama para lapitan to. Umiling naman to sa kanya at nanatiling tahimik. Hindi pa. Pwede ka namang maunang matulog muna, sabi nito. Pero nag-aalala ako sa'yo eh. Napagod ba kita kakahanap ng gusto kong kainin? Niyakap niya ito mula sa likod. Bakit naman ako mapapagod pagdating sa'yo, Mira? Hindi ako mapapagod na silbihan ka, sabi nito. Kung ganon, bakit hindi mo ko bilhan ng tilapiyang walang kaliskis ngayon? What? Nabigla si Douglas sa gustong ipabili ng asawa, lalo na't gabi na. Humagikhik naman si Mira. Biro lang. Ito naman. Pero Douglas, may gusto talaga akong kainin eh. Huminga ng malalim si Douglas. Tila nagdarasal na sana. Normal na pagkain ang ipabili ni Mira. Nasa iyo yun eh. Yung gusto kong kainin yun eh. Tinitigan siya ni Douglas na tila ba sanay na sanay nito sa ugali niya, lalo na sa mga biro niya. Sounds good. Lumipas pang ilang buwan at dumating ng araw na manganganak na si Mira. Dinala siya sa isang pribadong ospital at hindi na mapakali si Douglas sa labas ng delivery room. Kasama niya dun si Lola Iska at Mario. Lola Iska, masakit ba talagang manganak? Tanong ni Mario. Abay, oo Maria, walang kasing sakit. Kaya pala parang iniihaw na biik ang boses ni Mira. Pabalik-balik naman ang lakad ni Douglas hanggang sa patigilin siya ni Mario. Pare, pwede bang chill ka lang? Nasusuka na ako kakatingin sa'yo kanina ka pa eh. Sabi nito at nagboses lalaki pa. Maria, tumigil ka nga. Saway ni Lola Iska hanggang sa marinig nila ang iyak ng isang sanggol. Ayan na si Sir Douglas, lumabas ng bata. Natigil si Lola Iska dahil may narinig sila ulit na iyak ng sanggol. Na tila ba, hindi lang isa, kung hindi marami. Nasapo ni Lola Iska at Mario ang kanika nilang labi. Hala, triplets? Damn it! Napasuntok pa sa ere si Douglas nang marinig yun. Yes! Nasa isang kwarto na si Mira at kagigising lang. Pagod pa galing sa panganganak. Lola Iska! Tawag niya kay Lola Iska na nakaupo sa kanyang higaan. Oh Mira, mabutit gising ka na. Huwag ka masyadong magikilos at masakit pang katawan mo panigurado. Saan po si Douglas? Ang anak ko po. Huminga ng malalim si Lola Iska at hinaplos ang buhok ni Mira. Ang tapang mo, iha. Kasi naipanganak mo ang iyong 3 sanggol. Oo. Nawalan ka ng malay kanina habang umiire. Oo, triplets ang iyong mga anak. Nasapo ni Mira ang bibig. Tila hindi makapaniwala. Sa sayang nararamdaman ay napaiyak na lang siya sa tuwa. Oh, ayan ka na naman eh. Hindi ka pwedeng maiyak kasi kapapanganak mo. Napatigil siya dahil maging siya'y napaiyak para kay Mira. Lola Iska, hindi ako makapaniwala sa biyayang binigay ng Diyos sa akin. Natutuwa rin ho ako kasi nandyan po kayo sa amin ni Douglas. Tumatayo bilang magulang namin. Iha, Mira, unang kita ko pa lang sa'yo alam ko nang may mabuti kang kahahantungan sa buhay. Kasi mabusilak ang iyong puso. Tama na yung iyak at pamaya nandito na yung mga gwapong supling. Hindi pa makamuha si Mira nang bumukas ang pintuan at pumasok si Douglas, hawak ang 2 sanggol sa magkabilang braso. At si Mario naman ang may hawak ng isa. Mira, grabe, ganyan ka ba kaganado at isang putok? 3 agad. Shh! Mario! Saway sa kanya ni Lola Iska. Agad namang nanahimik si Mario at nag-peace sign. Naluha si Mira nang makita ang kanyang 3 supling, kaya inilapit yun sa kanya ni Douglas at ni Mario. Nakita niya agad ang nagagwapuhang sanggol. Kamukhang kamukha ko, Mira, bulong ni Douglas. Actually sir, sabi nga nila kung sino raw ang nasasarapan, siya raw ang magiging kamukha. Ang pupogi ng mga anak ko. Naiiyak na hinagka ni Mira ang kanyang mga anak
at tinitigan ng kanyang asawa. I love you, Douglas. Salamat sa lahat-lahat. Mabilis namang ngumiti si Douglas at hinalikan sa noo si Mira. I love you too, Mira. Mas nagpapasalamat ako sa iyo kasi dahil sa iyo nagbago ako. I love you so much. Nang araw na yon ay pinangalanan nila Mira at Douglas ang kanilang triplets ng Miro, Nicolas at Nikolai. Ang pag-iibigan nilang maraming balakid sa buhay ay napalitan ng punong-punong pagmamahalan at masayang pamumuhay sa huli. Wakas.